₱5,000 lang ang aming, bilang kami yung bida, pero ₱5,000 lang. Alam mo kung saan kami mas nakaipon hanggang sa nakabili ng sasakyan? Saan? Sa aming mga out of town Yung mga shows. Dahil sa isang gabi, 2, 3 entablado ang aakyatan namin. Grabe! 4. Magkano sampa nun? Time na yun, 90s, I think parang ng sampa, ganyan. Ang laki nun! No, yeah, I think, noong time na yun. Pero syempre, ako din nagsabi sa father ko eventually, tama, ako naman. Ako naman ang bahala. Galing. Kasi that time, he had, parang quadruple bypass. And my brother also has autism. So, parang forever baby namin yun eh. So, syempre, alam mo yun na, hindi naging madali, kuya, kasi not only financially, pero, di ba yung sitwasyon ng pamilya? Hirap. Pero bilang panganay, I would say na, and at the same time, imagine mo kuya, ang laki ng tiyan ko, hindi ako makapag-teleserye, hindi ako makapaghanap buhay. Pero, ang financial na kailangan para sa pagpapagamot sa nanay ko ay aabuti ng milyon. So, kaya sinasabi ko to kasi ang laking factor ng faith. Bakit? Dahil nung nalaman ko pa lang na may breast cancer ang nanay ko at very aggressive yung cancer na tumama sa kanya. Siyempre, anong iiyak ka? Iniyak ko ng iniyak. Ang pag-iyak ko is more of kakayanin kaya ng nanay ko. Bago pa magsimula ang treatment niya, tumawag si Naylol. Sabi niya, Glads, I think, parang naisip ko na siguro, bilang panganay siguro. Ever since kasi parang, ang hirap lang magpakita ng weakness in front of your family because minsan papasok ka na lang siyempre sa loob ng, minsan sa banyo or, sa totoo lang ko yan nung namatay yung father ko, hindi ko kagad. The views and opinions expressed by guests on Shake Positive are their own and do not necessarily represent those of the producers, hosts, or network. Shake Positive is for entertainment and informational purposes only. While guests may share insights on financial and business topics, this does not imply endorsement of any products or services. Viewers should perform with their own research. Usapang pera at kwento ng buhay. Pera at buhay. With Chinky Tan. Real stories. Real life. Walang yaka! Sobra ka na, Clara! Mga kaching, today is a very special episode na kasama po natin ang isang iconic, talagang in terms of actress in the Philippine showbiz, ito na, mula sa pagiging kontrabida sa teleserye hanggang sa pagiging isang huwarang ina, negosyante, inspirasyon sa maraming Pilipino. Let us welcome the award-winning, ever-authentic, proudly faith-filled Miss Gladys Reyes! Yay! Come on! Thank you, Kuya Chinky. Finally, nag-guest na ako dito sa'yo. Huling kita natin kay Naylolit, di ba? Oo. So, wake ni Naylolit. And ako talaga nagsabi kay Kuya Chinky na, Kuya, gusto ko mag-guest na siya show. Dahil ang isa sa fan talaga nito ay ang aking anak na si Christoph. Ayan, di ba? Grabe. Hindi lamang ng YouTube, pati yung podcast, and yung iba mo pang mga shows. At di ba sinabi nga sa'yo, bumili din siya ng ipon box. Ay, oo. Tsaka pinakita nga niya sa akin kanina yung libro. Yes. Oo. Sabi niya, dadaling ko talaga to, mami, para nga dedication and moral. Yeah, I'm really so proud of, yun nga, alam mo, parati ko sinasabi, success without a successor is a failure. Kahit na successful tayo bilang mga magulang, pero kung walang susunod, wala eh. Diba? Pero magbalik tanaw tayo, okay. Siyempre, yung kilala ka as a, di ba, parang kontrabida ever since, no? Pero sa totoong buhay, alam kong sobrang matulungin, sobrang bait mo. Paano mo nababalanse yung ano? Hindi kasi parang sa totoong buhay, hindi naman ako makapaniwala may ganung kasamang tao sa pinoportray ko, no? Parang wala naman yata. Pero kasi, ang sarap din kasi talaga mag-portray ng mga kontrabida roles na pinortray ko before. Well, sabi nila, iconic and classic talaga is Mara Clara. Di ba yung as Clara? Si Juday at saka ikaw. Si Judy and me. So, it lasted kasi for 5 years, kuya. Kaya siguro yun ang pinaka-tumatak Ilang taong sa ka mga noon? tao. Ilang taong ka noon? I was 14. Grabe. So, yung asawa ko noon, na nakilala ko doon si Christopher, kasi sila ni Paulo Condes kasama namin doon, was only 12. So, 12 and 14 lang kami when we started Mara Clara. Siguro sa totoong buhay, kasi lalo nakakatulong sa akin actually yung pag-portray ng kontrabida roles. Because doon ko nakita na, ay, para bang ito, masama talaga to, di ba? Ito, hindi to magugustuhan ng tao. Kaya sa pagkatao ko, bilang ako,
alam ko syempre kung ano yung kabubusita ng tao, kung ano yung para sa kanila, dapat pala, alam mo yun, kung paano maging mas mabuting tao. Ayun. Kaya, sa totoong buhay, kasi hindi ko naman kailangan mag-pretend ako talaga yun, yung madaldal, kahit sino kinakausap. Very first na parang break ko talaga sa pag-arte ay galing sa Viva. Proud ako noon na hindi ako tumigil ng pag-aaral. Nung high school kasi tinatamad-tamad na ako. Parang sabi ko, ano na lang, yung home study na lang. So hindi, talagang pinush ako ng mga magulang ko. So tinapos ko talaga. Pinatawag ako for Mara Clara. Pero go-see ang tawag na. Ano? Ibig sabihin, hindi siya audition. Parang kayo na ang gaganap. Pero tinitingnan, sino ang Mara, sino ang Clara. Hindi pa sila sure. Oh. So pinatawag kami ni Judy Ann, just the two of us. Wala kaming mga kasabay na iba. May screen test kami. Mayroon kaming pinasabi lang na script. Parang pinagbibintang ka na kumuha ng sing-sing, ganyan. So, syempre, Judy Ann Santos, di ba, parang gripo. Parang umiyak na grabe agad, yun. oo. Grabe yun. Iyak na agad. Ako naisip ko, sabi ko, teka, ibahin ko yung atake ko dito. 14, mga 13 yata ako noon, ano kaya, palaban pero yung umiiyak na palaban. Ganun ang iniisip ko na, porke mahirap ba kami? Wow. Iisipin mo, akong nagnako ng singsing, bakit? Kahit mahirap kami, pinalaki kami, gano'n na naging atake ko. Kasi syempre, yung kay Judy, hindi po ako ikubo. Talagang nakakaawa. Ako hindi, ginawa kong palaban. So siguro, doon nila nakakita na, ito yung Mara, ito yung Clara. Plus the fact na hindi naman sweet yung mukha ko. Oo. Actually, Mara Clara pa lang, siya na yung lolit na ang manager ko. Oh. Yes, so we've been together for 3 decades na, Wow. more than 3 decades. And isa siya sa dahilan, kaya siguro ang tinahak nung career ko is kontrabida path. Because sabi niya, after Mara Clara, Hoy, panindigan mo na yan, no? Hindi naman sweet yung mukha mo, sabi niya. Huwag ka na mag-ambisyon magbida-bida, no? Hindi naman sweet yung mukha ko. Which is, buti na lang nakinig ako sa kanya. But since then, hindi ako naubusan ng trabaho. Exactly. Isang tanong pa lang yun. Oo. Nag-monologue na siya. Hindi, alam mo, guys, ano yan eh. Importante yan. If you want to be successful in any profession, career, or business, ang tawag niyan niching. You have to find a niche. Sino ba yung target market mo? How can you become relevant? Diba? Sa pagninegosyo, ganun din eh. It's very, kaya super wise yan, super wise. Number one, anong strength niya? Ang strength niya talaga, syempre, acting, diba? Aside from that, niche, kontrabida. Bakit kontrabida? Kasi, ang bida, diba, minsan lang kasi gumawa ng pelikula at kailangan mag-hit. Ang problema, pag nag-flop ang movie, Nasa bida ang sisi. diba? Pero yung kontrabida, like, ang perfect example niyan, Eddie Garcia. Yes, very versatile also. Diba? Kid Eddie. Totoo ka. So, ever since that time, because of that, yun nga, kahit na typecast ka, diba? Pero tuloy-tuloy ang work mo. Yes, oo kuya. Tsaka that time kasi, lalo na nung nag-start yung Mara Clara, konti lang yung ka-age ko na nagko-kontrabida. Because all of them that time were aiming to be a bida. So, kaya sabi ni Lolit, hindi, huwag ka makapagsiksikan dyan. Dito ka. Sa kaunti pa lang na, actually that time, parang ako nga lang. Dahil natatakot sila noon, magagalit yung fans sa kanila, mga ganon. Kaya ayaw nila yung ganong career path. Pero kung titingnan mo ngayon, ang dami na rin talaga, di ba, na mga aspiring na kontrabida. At marami rin mahuhusay din talaga na magkontrabida, lalo na sa panahon ngayon. Isa ka doon sa napeke nung sa video ko. Di ba nakita tayo Ay, sa... oo! So, pag-usapan nga natin yun kasi marami pa rin hanggang ngayon. Akala talaga niya... Sige, kwento mo. Okay, bisin sa pag-usapan natin yung kay Christopher. Nako, alam mo ba, up to this day, kanina lang, tinawagan ako ni Christopher, alam mo ba, bebe, may nakasalubong ako at ang sabi daw sa kanya, uy, may anak ka pala kay Vina Morales. So, pati siya, maraming medyo hindi yata nakaintindi at hindi tinapos yung video ko po, Actually, yung binabanggit ko po doon sa video ko, wala naman ako sinabing si Christopher yun. Oo nga. O, di ba? At sabi ko doon, Felma. Yun po kasi ang character name ni Vina Morales sa aming Teleserye. malapit nang ipalabas sa teleserye. Ito po yung Cruz versus Cruz. Okay. Ayan sa GMA. So anyway, Kontrabida ka ulit doon? well, it's for them to find out. Kuya, hindi ko na muna sasabihin. Pero na-miss ko talaga yon kasi na-miss ko yung mga puksaan, yung mga sakitang totoo. Walang yaka! Sobra ka na, Clara! Wow! Ever since 90s pa lang, kuya, wala talaga kaming peking fight si ni Judy Ann. Pag after ng cut, makikita mo may mga galos kami, namumula yung pisngi niya. Pero, Grabe! ang natutuwa ko kay Judy Ann, never niyang pinersonal. Walang personalan. Talagang kahit ako, hindi siya yung pagtalikod, pa yan, pwede naman dinayag.
Pero kasi, I guess yun yung magic ng Mara Clara. Kaya, hindi nila nakakalimutan hanggang ngayon. Kasi ramdam nila yung bawat lagapak nung kamay ko sa pisngi ni Judy Ann. Pati yung tulak niya sa akin. Sa totoo lang, malaki si Judy Ann sa akin. Oo. Di ba? Alam niyo po, kasi iba di pa ako nakikita ng personal. Maliit lang ako. So, sabi lang niya, nasa projection lang talaga na parang akala mo, laki ng kaluluwa mo. Akala ko kontrabida ka. so, Christopher and I, Kuya, going back doon sa question mo, yung paghubog sa mga anak namin, di ba? We see to it, lalo na ngayon, pinag-uusapan namin. Okay. Dapat walang good cop, bad cop. Kasi Oo. dapat pag no Consistent. sa akin, no Oo. sa kanya. Tama. No sa kanya, no din sa akin. Ganon, di ba? Kasi dati medyo may pagkakamali kami sa ganyan. Hindi kami nagkakausap agad, yes. Halimbawa, alam ng mga anak ko, mas strict ako pagdating dun sa, halimbawa, time and So, pupunta siya kay Papa? Yes. So, halimbawa, no. Mommy, can I go out with alam ko, may exam kinabukasan. Ay, no, you can't go. Pagdating sa daddy, Oo. yes. Kasi hindi naman alam ni Christopher ano yung meron kinabukasan. Siyempre, mas sa aming dalawa, mas hands-on ako pagdating doon sa nangyayari sa school ng mga anak ko, ganyan. So, yun ang pinag-usapan namin. So, bebe, pag nag-no na ako, yun ang ano namin. Alam mo, may dahilan ako doon, hindi dahil trip ko lang yan. Kundi may dahilan, may exam kinabukasan. Kaya, sana magkaisa tayo. So, yun na yung natutunan namin ngayon pagdating sa mga bata. Wow. And we always see to it, Kuya, yung pananampalataya. Siyempre, I think, tayong mga magulang, dami nating fears, di ba, na paano kung ganito yung anak, paano kung merong masamang mag-aya sa kanya. Oo. Hindi natin sila mahahawakan, makokontrol, at mababantiyan 24 hours. Pero, kung may faith tayo, di ba, kung pinapanalangin natin yan, bahala na ang Diyos yan. Hindi papayag ang Panginoon na mapapariwarayan. Kasi, naniniwala tayo na hindi siya pababayaan, di ba? So, nandun dapat yung faith. And yun din sinasabi namin sa mga anak namin, Kuya. Nowadays, anong uso? Mental depression, di ba? Totoo. So, mental health. Sabi namin sa kanila, minsan may mga bagay na hindi talaga kagad nasasabi sa mga magulang, Totoo. di ba? Saan kayo nasasabihin minsan? Sa kaibigan. Swerte kung mabuting kaibigan, yung mapagsasabihan. Paano kung mali? Tapos mag-advise ng mali. Kaya ang pinapaalala namin sa mga anak namin, anak, kung meron kayong nararamdaman na nagbabother sa inyo, di ba, na hindi kayo mapakali, pero wala kang mapagsabihan, una mong gawin, alam mo, anak, manalangin ka. Doon mo iiyak lahat. Walang magja-judge sa'yo, walang mag-ano sa'yo kung umiiyak ka o ano. After that, believe me, sabi ko, sa 48 years of existence ko sa buhay, pagkatapos ko manalangin, I feel better after that. Yung magiginhawahan ka. Tapos magugulat ka na lang, yung sagot doon sa prayer mo, darating, di ba? May kakasangkapanin na iba. So I guess parang doon na lang, kasi wala Hindi mo pwedeng, don't go there, di ba? Don't go here. Hindi pwede di ba? So, yun na lang siguro yung pinangahawakan namin. Amazing. Galing. Alam mo, parenting is really challenging nowadays. Yun nga parang kami ang nagbigay ng sakit ng ulo sa mga magulang namin. Ngayon, di ba, yung parang sinasabi na, di ba, iba yung panahon dati ngayon. Oo. Ganon din Kaya nga, very important na kailangan na maayos natin ang pagpapalaki bilang mga magulang. Kaya nga, yung tama yung lahat ng sinasabi mo We cannot be, yun yan, pwede natin turuan. Yung mga anak mo, medyo, si Christoph is 19. 19. So, in other words, meron na silang pagpapasya. Ang importante na nakita ko talaga, especially in parenting, we have to create a environment na safe. Na tuwing sila ay nagkakamali, na hindi sila mahuhusgahan. Pero pwede sila magsabi. Hindi ko makalimutan nung, we always teach that to our children by the grace of God, na exercise namin yan. Nung bata pa yung anak kong isa, na-break niya yung iPad. Pag-uwi. Pag-uwi ko, sabi niya, Pa, I want to tell you something. Bata siya, mga 7 siguro. Sabi niya, okay, what do you want to tell me? Please don't get angry. Sabi ko, what do you want to tell me? Please don't get... Sabi ko, I'm gonna be angry if you don't tell me. Sabi niya, I broke your iPad. Sabi gano'n. Sabi ko, it's okay. You are more important than the iPad, number 1. Number 2, I appreciate you for being honest, telling me. Tapos hinag ko siya. Nung hinag ko siya, tapos bumulong ko, wag mo nang ulitin. Hindi ko na sinabi. Hindi, pero because of that, yung parang every time, pag nagkakamali sila, hindi sila nagdadalawang isip na magsabi.
So, hindi sila maglalay, di ba? Oo. Kasi imagine mo, kunyari may sinabi na galit ka, uminit ulo mo, nagalit ka, next time, magsasabi pa ba sa'yo? Magagalit lang naman si Papa, kaya huwag mo nga sabihin. So, alam mo, I totally agree, dapat magkaisa kayo bilang magulang, yung style nyo. And pangalawa, I do believe, create a safe environment. Naalala ko talaga sa tatay ko, bata pa kami, napaka-hardworking. Wow. So, ako hindi ko masasabi na I was the sole breadwinner of my family. Hindi. Binibigay ko yung credit sa tatay ko kasi Wow. hindi niya talaga pinabayaan yung pamilya namin hanggang sa abot na makakaya niya. Pero syempre, ako din nagsabi sa father ko eventually na, Tama na. Pa, di ba? Sabi ko nga, para Oo. doon sa isang kanta ng SB19, parang tama, ako naman. Ako Oo. naman ang bahala. Galing. Kasi that time, parang quadruple bypass. Oh. So, syempre, ako na yung nagsabi na, di na pa, ako na, parang pati sa mga kapatid ko. And my brother also has autism. Yung tatlo kami, so yung youngest sa amin. So, parang forever baby namin yun eh. So, syempre, alam mo yun na, hindi naging madali, kuya, kasi not only financially, Oo. pero, di ba yung sitwasyon ng pamilya? Hirap. Pero bilang panganay, I would say na natawid namin na lahat yon, higit sa lahat, bukod doon sa hard work and yung faith, yun. Grabe. Grabe yung ama na napakaganda ng halimbawa kasi Opo. hindi naman natin nila lahat. Kasi di ba pag may kumikita ng maayos sa anak, ang tendency ay tumigil na at umasa na lang. Hindi Galing. ganun yung papa ko, parang hindi naman niya, parang hindi niya rin maatim, ganun. Pero nung ako na talaga yung nagpilit, ako na yung nagsabi sa kanya na, hindi na pa, ako na. Kaya talagang forever shout out sa papa ko, si Papa Sonier. At alam mo, when he passed away, last October of 2021, nagugulat ako, ang dami nag-DM sa akin, kuya. Nakatulong daw sila sa pag-aaral nila Wow. ng tatay Silent, ko. no? Tatay ko daw ang tumulong sa kanila, isa sa mga tumulong nung nag-aaral sila. Wow. Imagine mo yung, hindi ko alam yun hindi ko alam yun. And that time, dahil wala siyang work, syempre ako bilang anak, kusang loob ako at masaya akong syempre binibigyan, di ba, ng allowance ang mga magulang ko. Tapos, hindi niya inaano sa sarili niya, itinutulong pa sa iba. Di ba? Kaya, sobrang proud na proud ako sa tatay ko. And at the same time, imagine mo ko, ang laki ng tiyan ko, hindi ako makapag-teleserye, hindi ako makapaghanap buhay. Oo nga. Pero, ang financial na kailangan para sa pagpapagamot sa nanay ko ay aabuti ng milyon. Oo nga. So, kaya sinasabi ko to kasi ang laking factor ng faith. Bakit? Dahil nung nalaman ko pa lang na may breast cancer ang nanay ko at very aggressive yung cancer na tumama sa kanya, syempre, anong iniyak ka? Iniyak ko ng Syempre. iniyak. Ang pag-iyak ko is more of kakayanin kaya ng nanay ko. Hindi pa yung nando sa financial. Nandun ako dun sa kakayanin kaya ng nanay ko because I have known her ever since na homebody, housewife, medyo weakling, gano'n ang ko sa ng nanay ko kasi pag yan may nangyayaring halimbawa problema sa pamilya, makikita mo yan nakabaluktot na sa sopa. Ibig sabihin Takot. yung may fear, di ba? Yung nakabaluktot parang naging hipon, gano'n. So, sabi ko, ang hindi ko maano is kaya ako umiiyak, baka mamaya hindi niya kayanin yung treatment and yung mentally and all ganyan. Tapos hanggang sa after ko umiyak, sabi ko hindi naman pwedeng iyak lang ako, di ba? Anong next step? Kailangan kong gumalaw. Pero buntis ako, sabi ko, paano ako mag-work para matugunan yung milyon na gagastusin sa pagpapagamot sa nanay ko? Nanalangin ako, kuya. Siyempre, sabi ko doon sa panalangin ko, provision, Yeah. di ba? Ipagkaloob sa akin, saan po? Hindi ko alam, hindi ko na matukoy kung saan ko, hindi ko na masabi na, bigyan niyo po ako ng teleserye. Paano? Buntis nga ako. Pero ama, bahala ka na po. Alam mo, kuya, bago pa magsimula ang treatment niya, tumawag si Nailoli. Sabi niya, Glads, may commercial ka. Sabi ko, totoo paano buntis ako? Hindi kailangan, half body lang ang shot. At alam mo kung anong commercial, yun yung Cebuana Luwilier with Sarah Geronimo. Puro kontrabida kami. Celia Rodriguez, ako, Wow. and si Nailolit. Wow. At alam mo, ang TF na nakukuha ko doon ay doble pa doon sa kakailanganin sa treatment ng nanay ko. Kaya doon ko sinasabi, lagi kong paulit-ulit ang sinishare, I think narinig na rin ng mga anak ko yan, na nothing is impossible talaga with your faith. At saka kung nandun yung pananampalataya mo na kahit anong mangyari, posible to. Basta ipinaubaya mo na sa Ama, walang imposible. Grabe, no? God will really provide Yes, all oo. our needs according to His Yes, glorious yes. riches. Siguro, Gladys, no?
knowing you right now and then talking to you speaks a lot of, you're a very strong person, strong woman, at the same time, strong in faith. Pero kahit na gaano tayo kalakas, di ba, minsan, meron tayong mga matitinding pagsubok na dinadaanan na hindi natin kakayanin. At kung meron mang isang pagsubok na ikaw personally na dinaanan mo na during that time, ano yung pinaka-challenging? Pinaka-challenging po talaga nung labas-masok na sa ospital yung father ko. No? It was 2021. Actually, yung kapatid kong babae, dahil syempre, yung bunso nga namin si PJ, di ba, sa special condition. So, kami lang ni Janice yung parang nag-uusap that time. And, Sino si Janice? Yung sister ko po. Okay. Dahil tatlo lang kami magkakapatid. Si Janice, mas bata sa akin kasi ako nga po yung eldest. And nung labas-masok na, sinasabi ng kapatid ko, iyak na siya ng iyak. Sabi niya, ate, parang nararamdaman niya, malapit na raw ang tatay ko. Pero ako hindi. Hindi ko sinakyan yung ano niya na, hindi, sabi ko, ano ka ba? Ginanon ko. Yung parang, I think, parang naisip ko na siguro. Hindi, naisip ko na siguro, bilang panganay siguro, ever since kasi parang, ang hirap lang magpakita ng weakness in front of your family because kasi nga yung nanay ko po kilala ko na, di ba sabi ko nga sa kwento nga medyo mahina yung loob, ganyan, tapos housewife siya, hindi siya nag-work. Pero graduate siya, alam mo yun, pero mas pinili niya na maging homemaker, di ba? Kaya sa akin, hindi ko minamaliit yun dahil ang hirap kaya, di ba? Ang hirap maging housewife, ang hirap maging homemaker. So, siguro po yung pinakapagsubok is yung ang hirap-hirap mong magpakita ng kahinaan. Minsan papasok ka na lang siyempre sa loob ng, minsan sa banyo or, sa totoo lang ko yan nung namatay yung father ko. Hindi ako kagad nakapag-grieve kasi ang dami ko kailangan asikasuhin. Gusto ko kasi yung ayusin ko na para wala nang intindi yung nanay ko, wala nang intindi yung kapatid ko. So, yung mula burol, ganyan, yung mga papers and all, ganyan, paglilibingan. So, awa naman ng Diyos, ang dami talaga din tumulong po. Kaya, naging magaan para sa akin. Kaya lang, siguro, yun yung time na hindi ko nalayan, medyo nakaano sa health ko. Like, nung one time, nag-salon ako noon, ganyan. Tapos, nung hinawi yung buhok ko nung hairdresser, sabi niya, ma'am, stressed ka ba? Ganyan. Sabi ko, namatay yung father ko, pero parang feeling ko noon, hindi ako stressed kasi ang busy, ang dami ginagawa. Kasi nagkaroon ako ng parang alopecia. Oo. So, isa yun sa sign na, alam mo, yung stress na hindi mo na ilabas. Tapos siguro, after nung libing ng father ko, na lahat, ayos na, di ba? Siyempre, na sa huling hantungan. Doon lang ako, kuya, nagkaroon ng pagkakataon na hindi ko alam kung nahihiya ako o parang, ayoko na lang din na intindihin nila ako. Ayoko pakita kay Christopher. So, sinabay ko na lang yung habang naliligo ka, di ba? Na para hindi na lang marinig. Siguro yung pagsubok siguro ko yan na bilang panganay ako sa aming magkakapatid. Nandun yung conscious effort ko na kailangan hanggat maaari, wag na sila mag-intindi, yung ganun. Na sa father ko lalo na siyempre namimiss namin. Parang sabi nila kapag parang sabi nga ng ibang mga nawawalan ng mahal sa buhay, habang tumatagal, parang mas sumasakit talaga. Kasi minsan sa mga family, 'di ba, gatherings, mamimiss mo lalo. As simple as magdadala yung tatay ko ng magluluto ng, kasi Kapampangan syempre, sarap niya magluto ng paborito kong pagkain o magdadala ng paborito kong prutas. Namimiss ko yung paulit-ulit siya magdo-doorbell, yung ting-ting-ting, ganyan. Akala mo yung, ano ba yan? Parang laging in a rush, Pero tatay ko, yung ganun yung, so, yun lang siguro yung, mahirap po na part. Yung sabi mo nga, talking to me, parang, known you as a strong person. Siguro yun yung weakness ko, kuya, na, yung sa pamilya, lalo na yung sa tatay ko, sobrang, iba yung ginawa niyang pagpapalaki sa amin, di ba? And I will always honor him dahil, kung ano ako ngayon, kung ano yung naging mabuting tao naman ako ngayon, at siyang pinapasa naman namin sa mga anak namin. I think napakalaking bahagi po nun ay dahil sa tatay ko. Of course, hindi ko naman sinasabi ng nanay ko, very rin po ang nanay ko, pero sasabi ko na sobra talaga yung ginawang effort ng tatay ko para buhayin kami, para maging mabuting Kristiyano. Yeah. Alam mo, if I'm your father right now, I will tell you, Gladys, I'm really proud of you.
sobrang akong proud. Kahit na, yun nga, na hindi mo pinapakita yung kahinaan mo during the time dahil gusto mong silang maging matatag. Pero, yun nga, mga kapatid, kung kayo ay nakaka-relate ngayon sa kay Gladys, na ikaw rin ang nagiging sandigan, ikaw ang takbuhan, ikaw ang puntahan. Pero sabihin ko sa inyo katotohanan, na pwede ka rin ika nga umiyak paminsan-minsan. Pwede ka rin magpakita ng ikaw ay marupok. Pwede ka rin ika nga magdamdam paminsan-minsan. Diba? Kasi pagka parati natin kinikimkim yan, just like what you experience. Yes, po. Pwede mag-manifest sa health mo. Oo. And hindi maganda kasi syempre, ay gusto mo nga the best for your family. Pero what if ikaw naman yung magkasakit, di ba? Oo. Paano mo pa makikita yung magagandang mga pangyayari sa buhay ng mga anak mo, ng mga mahal mo sa buhay, kung ikaw naman yung mawawala, di ba? So, I also, tama po, self-love is very important. Yeah. Also. So, kung magbabalik tanaw tayo sa, yun nga, pagiging bata mo, Mara Clara days, anong advice na ibibigay mo sa iyong sarili? Sa present self? Ay, paano? No, during the time when you were at Mara okay. Clara, di ba? Oo. Na husayan mo kung saan ka magaling at huwag mong kakalimutan kung sino yung mga kasama mo nung simula pa lang hanggang sa kung saan ka man dadalhin ng pagkakataon at huwag mong bibitawan kung ano man yung nakamulatan mo at itinuro sa'yo ng mga magulang mo. Kasi yan ang magiging bit-bit mo hanggang sa kung saan ka man pupunta. Galing. Alam mo, napakasimple ng sinabi niya, pero napakalalim. And I hope, guys, that you listen to this. Because for all of my years, yun nga, when I was growing up, ang habol ko, Miss Gladys, at saka mga nakikinig, pera, kita. Kasi mindset sa akin, ng magulang ko, lahat ng pwede kita, pasok. So, mindset ko, konti kita dito, konti kita, pero grupo, laki kita. Pero alam mo, reality, konti lugi, grupo, laki lugi. I was a jack of all trades, master of none. Lahat ng pwedeng pagkakitaan. Pero yung sinabi mo talagang, yan ang tama eh. Kung may nakita ka na magaling, na may ginagawang, galingan mo. Dapat ikaw ang pinakamagaling. Yes. Let's say, somebody suffered a heart attack. Diba? And you are the best cardiologist here in the Philippines. Who will they call? Siyempre, ikaw. And if all the best. you are the best, you can name your Price. yun eh. So, wag mong habulin ang tagumpay at pera. Diba? Pag hinabol mo yung mailap, pero pag hinabol mo yung pinakamagaling, diba? Kukunin ka. Like in your case, diba? I'm sure you can name your price right now. Kunyari, may nag-i-invite sa iyo sa mga teleserye. Pangalawa, yung sinabi mo, grabe rin yan. Na sinabi mo, huwag kalimutan ang mga taong tumulong sa iyo nung nag-umpisa. Nakasama sa'yo. O, sino yung mga gusto mong pasalamatan siguro ngayon na mga taong tumulong sa iyo? I would say, sa career po, dahil nga Mara Clara yung maituturing ko na biggest break ko, no, sa lahat. Isa po dyan si Direk Emil Cruz, he's our director and writer of Mara Clara for 5 long years. And fortunately, he passed away na rin. Pero yung pamilya niya, Tita Lily Cruz, until now, may GC kami. We keep in touch. Pati yung Mara Clara family namin, nandun pa rin, we keep in touch. Siguro, yung unang-unang tao nakakita sa akin, kaya ako nag-audition sa Little Miss Philippines. Sino? Sa mall nun, si Tito Henry Pauhay. Yan. I still remember him. Si Tito Henry Pauhay, isa siya sa nagbigay ng pagkakataon. Kaya, nakapasok ako doon sa audition ng Little Miss Philippines. Of course, sinay Lolit, di ba? Dahil sabi ko nga, siya yung naging instrumento. Kaya ako, ito yung career path ko na hindi ko pinagsisisihan at pinagpapasalamat ko na nakinig ako sa kanya. Wow. Di ba? At syempre lahat ng ito, kasangkapan ng lahat. Yes. Diba? Sila lahat naging kasangkapan. Not to mention, of course, my whole family. Yeah. Naging kasangkapan sila. Syempre, Nino pa. Diba? Ng Panginoon, ng Ama. So, para sa akin, kapag may ipinanalangin ka, dapat buo yung tiwala mo. Buo yung paniniwala mo na ibibigay ito sa'yo, di ba? Sa tamang panahon. Tama. Di ba? Hindi natin pwedeng ipilit. Minsan, halimbawa may flight ka, naiinis ka kasi nahuli ka. Na-delay. Diba? Na-delay ka o na-delay, hindi ka nakasakay. Nakaalis na, halimbawa aeroplano. Pero afterwards, may nangyari.
kaya ka pala nahuli, 'di ba? Oo. Lahat may rason, lahat Mm. talaga wag nating kagad iinit yung ulo natin. And of course, pagdating naman sa ikaw, 'di ba, negosyo, hindi lang naman negosyo na may negosyong pagkain. Yung sarili mo, 'di ba? Yun din isa pinaka-prime na negosyo mo eh. Know your worth. Kung hindi ka artista, ano ka kaya ngayon? Oh, alam mo, nung bata ako sinasabi ko lagi, sana maging flight attendant ako, pero kinulang ako sa height. So, ano na lang siguro, I think nasa isang, ano ba to, yung probably advertising company. Yeah, Ganon. galing. Alam mo, magaling sa'yo PR. Sobrang yan. galing. Kaya- Okay, dapat bang mahalin ang kontrabida? Ay, oo. Dapat mahalin ang kontrabida dahil bida siya sa totoong buhay. Wow, di ba? Bible verse na parati mong binabalik-balikan. Yung pinaka-verse niya is something like tungkol sa pagsubok. Yeah. Diba? Yung parang kay Job. Mm. Yun, kay Job na ano man yung pagsubok na pinagdadaanan, basta manalangin ka, di ba? At ibibigay sa iyo kung ano man yung hinihiling ng puso mo. Wow. Alam mo, may another version yan on James. Mhm. Consider it pure joy, my brothers, when you face trials of many kinds. Because the testing of your faith develop perseverance. And perseverance must be complete so that you may be mature and not lacking in anything. Ganda. Kaya kung may mga pinagdadaanan kayo, kapatid, may purpose si Lord. At saka, one word to describe Gladys Reyes right now. Ano yun? Palaban. Yan. Grabe ka. Palaban sa buhay, palaban sa lahat, di ba? Alam mo, amazing, amazing. Gladys, thank you very much. Saan ka makukontak? Kunyari, Yes, follow me po on Instagram. I have an IG. So, ito po yung I am Gladys Reyes. And thank you to my 1 million plus followers. Thank you po for following me. And also, I have my Facebook. Yung Gladys Reyes po, ayan, please follow me there po also. And I have my YouTube channel also, Kuya. So, ito yung Gladys Reyes channel. Ito po yung Glad to be with you. And I hope to feature you also Oh, yeah. one of these days. Sure. Lalo na grabe, sobrang na-amazed ako sa pag-tour sa akin dito ni Kuya Chinky. At ang dami rin namin natutunan sa kanya, of course. Dito sa show mo, ang dami-daming natututunan. Ang dami-dami na-inspire. Isa na dyan ang anak ko. Kaya talagang maraming salamat, Kuya, sa programa mo na ito. And thank you for having me. yeah. It's an honor and pleasure. Alam At, mo, Kuya, pwede ko pa ihabol? Cruise versus Cruise, ayan palabas na po sa GMA Afternoon Prime. yeah, nako, I'm sure. Sana naman umabot na ng 5 taon din. Oo. Pero thank you very much, Miss Gladys. Mabuhay ka. Yay! So mga kapatid, ito nga, sana naman kung kayo ay na-inspire sa buhay ni Miss Gladys, paki-comment na lang. Kung kayo nakarelate din, please paki-comment din sa comment section. Parati namin sinasabi sa programa, tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Yeah, bati naman kami. But, dumating yung time na tinabla ako ng buong pamilya ko nung namatay mami ko noong 2017. Kasi, syempre, you have to understand na ako yung golden child ni mami, golden boy. So, kunwari, yung kotse ko, naipit sa gitna ng EDSA sa island. Tatawagan ko mami ko. Mami ko, tatawagan yung kuya ko na nakatira sa South. Gagawa ng paraan para maging janitor ni Baron. Oo. Tapos dadaanan siya ng bus. Bobo! Tatawagin talaga. Tanga! So lahat ng mga mess ko dati, Sila sila sumasalo. yung sumasalo. And siguro napagod sila na parang, grabe na to, since wala na si mami, bahala ka na munang sa buhay mo. Nung nakulong ako, ang dali naman akong i-bail out eh. Pero inantay nilang 2 buwan. Marami. I assaulted a police officer, alarm and scandal, smoking in a lavatory. I even had to sell my Camry, Toyota Camry na 2004. Na niregalo ko sa mami ko para lang mabayaran ko, malusutan ko lahat ng to.